May mga tao talaga na kahit nasa tamang edad o matanda na ay wala pa rin sa tamang pag-uugali. Imbes na sila ang magpakita ng magandang asal upang tularan ng mga kabataan ay sila pa ang gumagawa ng hindi ka nais-nais na gawain. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si Savannah Phillips ay naninirahan sa lungsod ng Oklahoma na matatagpuan sa bansang Amerika. Mayroon na siyang 2 anak kaya naman nagsisikap siyang magtrabaho upang mabigyan sila ng maayos na buhay. Alam ni Savannah na siya ay may katabaan, kung kaya't tuwing sasakay siya ng eroplano, ang pinipili niyang upuan ay yung wala siyang makakatabi. Ngunit may isang pangyayari na hindi siya nakapili ng upuan, sapagkat ilang beses na antala ang kanyang lipad patungong Chicago dahil sa sama ng panahon, kaya naman noong nagkaroon ng lipad ay hindi na siya nagdalawang isip pa na sumakay sa eroplano patungong Chicago. Nagdarasal siya na sana ay mabait ang kanyang makakatabi. Mula noong bata pa si Savannah ay maraming beses niya nang naranasan ang kutyain at pagtawanan ng mga tao dahil sa kanyang katabaan. Kaya kahit isa na siyang ina ay nangangamba pa rin siya sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanya. Bukod sa masakit marinig ang mga salitang iyon ay talagang bumababa ang tingin at tiwala niya sa kanyang sarili. Noong sandaling makarating si Savannah sa airport ay kaagad naman niyang narinig ang anunsyo tungkol sa susunod na flight. Saktong-sakto lang pala ang dating niya. Pagkarating niya sa loob ng eroplano ay pinagtitinginan siya ng kapwa niya pasahero. Pinipilit niya na lamang na hindi pansinin ang mga ito. Patuloy lamang siya sa paglalakad patungo sa kanyang upuan. Ang napunta sa kanyang upuan ay katabi ng bintana kaya pagkarating niya sa tapat noon ay naroon na ang kanyang katabi. Tumayo ito para makapasok at makaupo na siya. Sa tingin ni Savannah, ang matandang lalaki ay nasa 60 taong gulang na. Nakasuot ito ng salamin na kulay dilaw. Hindi niya sinabi ang kanyang pangalan pero ayon sa matanda ay isa raw siyang komedyante. Nginitaan lamang ito ni Savannah at nagpasalamat dahil mukhang mabait naman ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas ay narinig na nila ang paalala ng flight attendant tungkol sa pagsusuot ng kanilang seatbelt at mga bagay na dapat iwasan habang nasa loob ng eroplano. Inilabas naman ng matandang lalaki ang kanyang cellphone. Mukhang may inaayos ito sa settings nito subalit nang muli siyang mapatingin rito ay nagulat siya dahil malalaki ang font at naka-full ang brightness nito. Inisip naman ni Savannah na marahil ay malabo na ang mata ng matanda kaya niya yung ginawa. Ngunit sinadyang ilapit ng matanda ang cellphone sa mukha ni Savannah at walang ano-ano'y naglagay ito ng mensahe roon. Nakaupo raw siya sa tabi ng may amoy at matabang babae. Nang mabasa ito ni Savannah ay humarap siya sa bintana ng eroplano. Habang nakatingin sa labas ay unti-unti niyang naramdaman ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya ito mapigilan. Maya-maya pa ay narinig niya ang anunsyo ng piloto. Ayon dito ay baka madelay pa ang kanilang lipad sa loob ng 30 minuto. Hindi alam ni Savannah kung ano ang kanyang gagawin dahil panay tulo ang kanyang luha. Iniisip niya rin na matagal niya pang makakatabi ang matanda kaya pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi rin alam ni Savannah kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili. Iniisip niya na pag kinumpronta niya ang matanda ay baka mapababa pa siya ng eroplano. Halos 10 minuto na ang nakalipas mula nang mabasa niya ang pangungutya ng matanda ay tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Tahimik lamang siyang umiiyak habang nakaharap sa bintana ng eroplano. Subalit, noong mga sandaling iyon ay mangyayari pala ang isang bagay na hindi niya lubos na inaasahan. Tinapik ng isang lalaki ang balikat ng matanda. Tinanggal naman ito ang kanyang earphones. Matapos noon ay sinabi ng lalaki na kailangan raw nilang mag-usap. Sinabi niya na magpalit raw sila ng upuan. Medyo may ngiti naman sa mukha ng matanda at kaagad itong sumagot na wala raw problema.
Pero bago sila tuluyang makapagpalit ng upuan ay muling nagsalita ang lalaki. Medyo malakas ang boses nito at seryosong nakatingin sa matanda. Sinabi niya rito na nabasa niya ang mga mensahe nito tungkol sa panlalait sa kanyang katabi dahil mataba ito. At hindi raw siya makakapayag na papabayaan niya lang ang ginagawa ng matanda. Kinausap niya rin ang flight attendant upang ipaalam rito na magpapalit sila ng upuan. Ilang sandali pa ay naupo na ang lalaki sa tabi ni Savannah. Hinawakan niya si Savannah sa braso at nang humarap ito ay nagulat ang lalaki nang makita na umiiyak pala ito. Sinabi ng lalaki kay Savannah na huwag na raw itong umiyak. Huwag niya na rin isipin ang ginawa ng matanda. Nagpasalamat naman si Savannah sa ginawang kabutihan ng lalaki. Hindi niya raw alam ang kanyang gagawin kung hindi nito sinita ang matanda. Ilang beses rin siyang pinuntahan ng flight attendant para tanungin kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Habang nasa biyahe sila ay napag-usapan ni Savannah at ng lalaki ang kanyang asawa at mga anak. Sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman niya na ang pangalan ng lalaki ay Chase Erwin. Isa na rin siyang magulang at nagtatrabaho bilang general manager sa isang restaurant. Nakaupo siya sa tapat ni Savannah at ng matanda. At dahil sa laki ng font at liwanag ng cellphone nito kaya hindi niya sinasadyang mabasa ang mensahe ng matanda tungkol sa katabaan at amoy ng kanyang katabi. Hindi raw talaga niya maaatim na may mga taong walang ginawa kundi ang makasakit sa iba kahit wala naman itong ginagawa sa kanila. Nang makapag-landing na ang sinasakyan nilang eroplano ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Hindi na rin nila napansin ang matanda. Pagkarating ni Savannah sa kanyang tirahan ay kaagad siyang nag-post sa social media. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan at ang ginawang kabutihan ni Chase sa kanya. Kaagad naman itong umani ng maraming reaksyon sa social media. Pinuri nila si Chase dahil hindi ito nanahimik o nagbulag-bulagan sa kanyang nakita. Naging matapang ito para ipagtanggol ang babaeng walang magawa kundi ang umiyak na lamang. Sinabi naman ni Savannah na hindi raw siya galit sa matanda. Ayaw niya ring malaman kung sino ito. Gusto niya lang daw ibahagi ang kanyang kwento at magsilbing aral sa iba. Ang naranasan ni Savannah ay maaaring mangyari kahit kanino. Sana ay huwag nating hayaan na magpatuloy ang ganitong pag-uugali. At sana ay mas manaig ang kabutihan at pagtanggap natin sa bawat isa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.